Maraming tao ang naakit sa estilo ni Trump, kahit na minsan hindi siya masyadong nag-alala sa gramatika o sa kanyang ideolohiya. Pero, ang kanyang pagiging bukas ay talagang nagustuhan na madami. Sa mga pag-usap, pinakita ng tagapagsalita ang halaga ng pagkakaibigan sa mga leader, kahit may mga hindi pagkakaintindihan. Napaka-importante ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa, di ba? Ang pagsuporta kay Trump ay nagpatibay sa pagkakaisa ng mga taga-suporta sa kabila ng mga hamon. Kaya naman, ang pagkakaroon ng mga kalyado ay super importante sa mundo ng politika. Gayon, ang bagong Pangulo ng Amerika ay hindi lang isang ideologo, kundi isang negosyante. Kaya naman, mas nakatuon siya sa mga usaping pangkalakalan at pwedeng magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mas malalim na ugnayan. Tinalakay din ang mga isyu ng terorismo na hindi lang problema ng Amerika kundi pati na rin na ibang bansa. Ang pandigdigang banta na ito ay kailangan talagang harapin na sama-sama. Bilang karagdagan, inasahang magkakaroon ng bagong relasyon sa pagitan ng kanluran at mga sosyalistang bansa. Ang pagkakaroon ng dialogo ay super mahalaga para sa kapayapaan at pagkakaintindihan. Mahalaga talaga ang pantay na pagtreto hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang mga bansa para makamit ang tunay na pagkakapantay-pantay. Pero, ang pagkakaibigan sa Amerika ay may mga pagsubok sa nakaraan. Ang pag-asa ay narito para sa mas mabuting relasyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na ang pagbawas ng galit sa mundo. Ang mga susunod na henerasyon ay dapat mamuhay ng mas maayos. Ipinapanalangin natin ang mga susunod na henerasyon na makaranas ng pambihirang buhay dito sa ating planeta. Ang mga hinaharap na henerasyon ay may responsibilidad na ipagpatuloy ang mga aral ng nakaraan,